bring relief, will be lifted that are pressing so. Showers of great blessings o'er my heart. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Sing to me of heaven as I walk alone, dreaming of the comrades that so long have gone. In a fairer region long the angel throng, they are happy as they sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Sing to me of heaven tenderly and low, till the shadows o'er me rise and swiftly go. When my heart is weary, when my day is long, sing to me of heaven, sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands.
Muli, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga minamahal na kapatid kay Kristo. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa hapong ito. Bago po tayo magsimula, nais ko pong samahan po ninyo ako sa isang pambungad na panalangin. Amang banal, dakila naming Diyos na mapagmahal na may-ari ng aming buhay. Muli o Diyos, kami po ay tumatawag sa iyong dakilang pangalan, Ama, na kami po ay pangunahan mo sa hapong ito, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan at pag-aaralan, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, o Diyos. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, Ama, na maipaliwanag namin ng maayos ang salita mo, Panginoon. Humihingi po ako, Diyos, ng karunungan sa iyo, Panginoon. Ituwid po ang aking mga dila, Ama. Dagdagan mo po ang aking karunungan, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, ay maipahayag ko, o Diyos, ayon sa iyong kagalakan, Ama. Ganon din sa mga nakikinig, Ama. Patnubayan po kami lahat, o Diyos. Tanggalin mo, Ama, kung ano man po ang mga kasagabal sa hapong ito, Panginoon. At patuloyin kung inilalapit, Ama, ang mga kapatid namin na nasa bandig ng karamdaman, o Diyos, nasa iyong dakilang kapangyarihan, Ama. Bigyan mo ng kagalingan. Ganyan po, Panginoon, sa bawat kongregasyon, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na pag-alabin ang aming mga pananampalataya, o Diyos. Sa hapong ito, Panginoon, hiniling namin na ikaw po ang manguna at humingi din po kami ng kapatawaran, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasalan na gagawa. Mahabag ka sa amin, o Diyos, at ito po ang patuloy naming salmo at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo at sa banal na Espiritu Santo. Amen. Muli, isang mapagpalang hapon, mga minamahal na kapatid. Ako po ay naatasan na magbahagi sa awit kabanata 24 hanggang 27. At sa awit 24 po, ganito po ang sinasabi sa verse 1 to 2. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ang ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig at kalaliman. Mga minamahal na kapatid, kung matatandaan po ninyo, atin pong itong pinag-aralan sa Job, kung paano ipinahayag ng ating Panginoon na pagmamay-ari niya ang daigdig. Nung sumagot po ang Panginoon kay Job sa pamamagitan po ng ipo-ipo, ganito po ang sinabi ng Panginoon sa Job 41 verse 11. Sinong nagbibigay sa akin ng dapat ko siyang bayaran sa akin ang anumang nasa silong ng buong kalangitan. Dito po ipinihiwatig ng ating Diyos na siya po ang nagmamay-ari ng sanlibutan at ang lahat po ng narito. At ang tanging naging sagot po ni Job sa Job 42 verse 1 to 3. Pagkatapos ay sumagot si Job sa Panginoon at sinabi, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na hadlangan. Sino itong nagkukubli ng payo ng walang kaalaman? Kaya't aking nasambit na hindi ko naunawaan ang mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin na hindi ko nalalaman. Ito po ang naging tugon ni Job sa ating Panginoong Diyos na siya po ay mangmang sa harapan ng ating Panginoon at siya po ay walang nalalaman. Niliwanag po ito ng ating Panginoon sa verses 38 hanggang 41 kung paano niya itinayo ang sanglibutan, kung paano siya naglagay ng boundary sa mga karagatan para ito ay hindi lumampas. Nais ng Diyos na ang pagkilala sa Kanya ay isang dakilang manlilikha. Gusto ng Diyos na mag-concentrate tayo sa Kanya because God is in charge of everything. Magtataka po tayo mga minamahal na kapatid, sa Biblia hindi po naisulat kung paano ang tungkol sa kalawakan. Sapagkat ang nais ng Diyos, mga minamahal na kapatid, mag-concentrate tayo sa Kanya na siya ang may lalang ng lahat ng pagmamay-ari. God is in charge, lahat po ng pangyayari dito sa sanlibutan. Kung ano man po ang kaganapan, ito po ay pahintulot ng ating Panginoong Diyos. Na dito po sinasabi na ang tanging Panginoon lamang ang siyang may-ari
ng buong daigdigan, ng langit at ng lupa. Sa verse 3 to 5 po, ganito po ang sasabi, sino ang marapat na umahon sa burol ni Yahweh? Sino ngang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitiwan ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya at ililigtas siya, siya'y pawawalang sala. Nais ng Diyos na ang mga lumalapit po sa Kanya ay may malilinis. Kaya nga po tayo, pag tayo po ay sumasamba, kailangan po tayo po ay nakagayak na may kalinisan. Kaya sinasabi po rito na ang tanging nakakapasok lamang sa templo ng Diyos ay ang may malinis na puso. Ayon sa utusan ng Matandang Tipan, lalo na sa Libay 11:15, may mga bagay at kilos na napagpakarumi sa tao, tulad ng pagkain sa mapagkain itinuturing na marumi, sa panganganak, pagkakaroon ng iba't ibang sakit sa balat at paghipo sa mga patay. Dahil dito, ang Diyos ay nagbigay ng iba't ibang seremonya ng paglilinis. Ang itinuturo nito ay hindi natin maipagkakamali. Ang isang tao ay dapat maging malinis kung siya ay lalapit sa Diyos. Dito po sinasabi na hindi pwedeng lumapit ang taong marumi sa ating Diyos. Gayunman, ang pangunahing nais ng Diyos ay hindi paglilinis ng panlabas, kundi sa panloob, sa puso ng tao. Ang mamalinis na mga kamay ay naglalarawan ng malinis na puso na handa sa panalangin sa Matandang Tipan para sa paglilinis ng kasalanan, ay tumutukoy sa espiritual na paglilinis na naranasan natin sa dugo ni Kristo. Ang paglinis na ito ay dapat mag-akay sa atin sa isang buhay na malinis at may pag-ibig. Balang araw papasok tayo sa bagong Jerusalem na kung saan wala ng karumihan. Ito po ang nais ng ating Diyos. Na tayo po ay malinis pag tayo po ay haharap sa Kanya. Sinasabi po sa Levitico, Levitico 19:2, ganito po ang sinasabi, magsalita ka ng buong kapulungan sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay banal. Kaya kinakailangan po na tayo po ay banal, na may pamumuhay na may pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Ganito po ang ninanais ng ating Panginoon kung paano po tayo papasok sa templo ng ating Panginoon. Kaya nga po pag tayo po ay nasa bahay panambahan, tayo po ay nagpapakabanal at ang kalinisan po ay nasa atin. Sa verse 6 to 10 po, ganito po ang sinasabi, gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuan luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay si Yahweh, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sa pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Ito po ay tumutukoy sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 7 to 10, Christian thought these psalms refer to the kingdom of Christ. Psalms 34, sung in the temple by the Levites. In the temple service, Psalms 24 was designated as Psalms of the first week. Ginaganap po ito at inaawit ng mga Levita pagkatapos po ng offering ng daily sacrifice. Awit 24 ay isang testimonial psalms. Inawit ni David ang mga papuri kung saan payapa tayo sa piling ng ating Diyos.
nakita ni David ang kahalagahan ng Ark of Covenant na ito ay banal na nagbibigay ng pagpapala at kapayapaan. Hindi ko po mabasa yung comments ninyo. Pakilagay na lang po. Ngayon po, dadako po tayo sa awit 25. Sa verse 1 to 3, ganito po ang sinasabi. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang paghihimagsik ay ang nagsisipaghayo. Ito po ang pakiusap ng ating haring si David. Ang pagtawag na may buong pagtitiwala sa Diyos, pakiusap at pagmamakaawa ni Haring David, panalangin sa mga pasakit, affections at sakit, iniquity ng mga kaaway, deliverance sa mga ito. Ito po ang panalangin ni David for deliverance sa mga kaganapang ito. At sa verse 4 to 5, ganito po ang sinasabi, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako'y turuan. Ituro mo, Yahweh, ang katotohanan. Tagapagligtas ka na inaasahan. Sa buong maghapoy pinagkakatiwalaan. Dito po mga minamahal na kapatid, sa verse 4 to 5, ang kaalaman po ay nagmumula sa ating Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan, Kawikaan 2, 5 to 6, kung magkagayoy ang lahat ng takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Sapagat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, ang kanyang bibig na nagmula sa kaalaman at kaunawaan. Dito po mga minahal na kapatid, may inahayag na sa Panginoon po nagmumula ang karunungan. Pag ang karunungan ay hindi po nagmula sa ating Diyos, ito po ay hindi banal na karunungan. Kaya nga po, pag tayo po ay nananalangin, humihingi po tayo ng karunungan sa ating Diyos, ng karagdagan ng karunungan upang maipahayag natin at ating maunawaan ang ating mga pinag-aaralan. Sabi pa po sa Kawikaan din, 3:5 hanggang 7, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Huwag kang magpakapatas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at kasamaan ay lumayo ka. Dito po mga minamahal na kapatid, inihayag sa Kawikaan na ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kaya kung tayo po ay may takot sa ating Panginoon, lumalayo po ang kasalanan. Dumako po tayo sa verse 6. Sabi po sa verse 6, Yahweh, gunitain ang pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Dito po mga minamahal na kapatid, binanggit ni Haring David na ang awa ng Diyos ay magsimula pa noon. Nababatid po natin, pinag-aaralan natin kung paano sinubaybayan ng ating Panginoon, tinahabagan ng ating Panginoon itong si Haring David. Sabi po sa Deuteronomio 4:31, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi ka niya pababayaan, nililipunin ka niya, ni kailanman ang tipan sa iyong mga ninuno ay kanyang ipinangako sa kanila. Kaya noon pa mga minamahal na kapatid, nahayag na po na ang ating Diyos ay mayaman sa habag. Kaya po pag tayo po ay tumatawag sa ating Diyos, kung tayo po ay matapat at tayo po ay sumusunod, tayo po ay makakaasa sa awa ng ating Panginoon. Sa verse 7 po, ganito po ang sinasabi, patawarin ako sa pagkakasala sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat ang pag-ibig mo'y hindi magmamaliw
ako sana, Yahweh, ay alalahanin. Dito po mga minamahal na kapatid, ang patuloy na paghingi ng tawad ni David sa mga nagawang kasalanan nung siya ay kabataan. Minsan po mga minamahal na kapatid, pag ako po ay nagkakaroon ng karamdaman, naalala ko po yung aking kabataan, kung paano po ako nagkakasala. At mapasok sa isipan kong marahil ito na siguro yung consequence ng aking kasalanan nung ako po ay bata pa. Ngunit mga minamahal na kapatid, napakabuti po ng ating Diyos. Sapagkat kung tayo po ay nagtatapat sa ating kasalanan, tayo po ay binibigyan ng kapatawaran ng ating Diyos. Kaya ang ating Diyos, mga minamahal na kapatid, hindi lang po mayaman sa habag, kundi napakabuti ng ating Diyos sa mga taong sa Kanya ay humihingi at nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala. Basahin po natin mga minamahal na kapatid sa unang Juan. Unang Juan 1:9, ganito po ang sinasabi. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, kung tayo po ay nagtatapat sa ating mga kasalanan, sa ating kalikuan, tayo po ay binibigyang tawad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakabuti po ng Panginoon na wala po makasalanan na hindi niya pinatatawad at binibigyan ng kapatawaran kung ito po ay nagsisisi at tumatalikod sa kanyang pagkakasala. Sabi pa po sa Santiago, Santiago 5:6, ganito po ang sabi, iyong hinatulan at pinaslang ang taong matuwid na hindi lumalaban, mali po pala, sa unang Juan lang po pala, 1-9. Tulad nga po ng sinabi ko earlier, mga minamahal na kapatid, no, na napakabuti ng ating Diyos kapag tayo po ay humihingi ng kapatawaran, tayo po ay pinatatawad ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. At dumako po tayo sa verse 8-11 po sa awit pa rin. Awit 25. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siyang yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay, tumatalima sa utos at tipan. Ang iyong pangako, o Yahweh, ay tupdin. Sabi po, ito po ang pagpupuri at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos ni Haring David. Sabi po rito na, mabuti si Yahweh sapagkat at makatarungan. Ang mga salari guro ay patnubay. Dito po hinahayag na ang ating Panginoon ay mabuti at makatarungan. At kung may salarin po, siya po ang patnubay. Mababang loob siya sa yaong gabay, nagtuturo sa kanyang kalooban. Itinuturo po ng ating Diyos ang kalooban ng ating Diyos kung ito po ay hinihiling natin. At tapat ang pag-ibig, siya ay umaakay, tumatalima sa utos at tipan. Yung tapat po na umiibig sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay tapat na umaakay. Excuse me po. Sabi po sa unang Juan, ganito po ang sinasabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos
ay pag-ibig. Kaya nga po ang ating Diyos ay katapatan ang kanyang pag-ibig sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Ang kadakilaan ng Diyos sa sanlibutan sa pamagitan po ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay inayag po sa Juan na sinasabi po na gayon na lamang, Juan 3:6, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po, minamahal na kapatid, ipinakita ng ating Panginoon ang pinakadakila niyang gawa ng ibinigay niya sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo, upang tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala. Kaya napakadakila po ng ating Panginoon. Sa verse 12 po, 12 hanggang 18, ganito po ang sasabi, ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay ay kanyang matatalos. Ito po sinasabi na ang tumatalima, ito po ay nagtatagumpay. Ang kanyang landas ay kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang supling mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sinasabi po rito, uunlad ang buhay at ang supling ay mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Dito po sinasabi, kung tayo po ay sumusunod sa ating Diyos, siya po ay nagtuturo ng banal na tipan. Dito po sa ating mga pinag-aaralan. Si Yahweh ang tangi kong inaasahang laging magliligtas sa kapanganiban. Lingapin mo ako, ako'y kahabagan. Pagkat ulila na at nang lupaypay, ako'y ibsan mo ng mga pasanin. Ang gulo kong diway iyong payapain, ang paghihirap ko at mga pasanin. Sa buhay ko na ito'y iyong gunitain. Sa lahat kong sala, ako ay patawarin. Ito po ang sinasabi ni David na humingi po siya ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi po sa Kawikaan, Kawikaan 16:3, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong panukala. Dito mga minamahal na kapatid, ang ating mga gawain, ang ating pamumuhay, ang ating plano sa buhay, kailangan po ito po ay itilaga natin sa ating Panginoon nang tayo po ay magkaroon po ng katagumpayan. Hindi po tayo nagsasarili. Ating isinasangguni sa ating Diyos ang lahat ng ating mga gagawin. Sabi po sa verse 19, 22 pa rin po ng awit 25, ganito po ang sinasabi, masdan mo ang lahat ng aking kaaway, labis nila akong kinamumuhian. Ipagsanggalang mo, iligtas ang buhay. Huwag kang sasang-ayong ako'y malupigan. Pagkat nasa iyo yaring kaligtasan, nawa ang buhay ko'y mabuti at tapat sa aking sariling magsilbing kalasag. Ang aking tiwala sa iyo'y walang kupas. Sa mga pasanin ng iyong lingkod, sila'y ibsan, Panginoong Diyos. Sabi po rito, masdan mo lahat ng aking kaaway, labis nila akong kinamumunian. Dito po inihayag ni David kung paano po siya pinaliligiran ng kanyang mga kaaway. At hinihiling niya po na ipagsanggalang mo at iligtas ang buhay ko. Huwag sasang-ayon na ako'y malupigan. Ipinahayag po ni David na umaasa siya sa tulong ng ating Panginoon. Pagkat nasa Panginoon ang kanyang kaligtasan, nalalaman niya po na ang tulong ay nanggagaling sa Panginoon. Ang aking tiwala sa iyo'y wagas at hindi po siya nagbabago sa pagtitiwala sa ating Panginoon. At inihiling din po ni Haring David na ang mga pasanin ng iyong lingkod sila ay ibsan mo, o Panginoon. Ganito rin po tayo mga minamahal na kapatid, kapag tayo po ay nahihirapan, pag tayo po ay dumarating na may pag-uusig, tayo po ay humihingi ng patnubay
sa ating Panginoong Diyos na ibsan ang ating mga hinaharap na mga paghihirap. Kaya po ang pag-awit ng mga papuri at panalangin sa mga kahilingan ng Diyos sa mga paghihirap na nararanasan ni Haring David at paghingi ng katugunan ng may kagalakan. Dito po kahit na nasa kahirapan ng kalagayan si Haring David, hindi po nawawala ang kanyang kagalakan sa pagtawag sa ating Diyos. Ito po ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan kung siya po ay tatawag sa ating Panginoon. Ang awit 25 po ay patungkol sa pasakit na dinadanas ni Haring David sa kanyang mga kaaway. Ngunit hindi siya nakalimot na may Diyos na pinanggagalingan ng kanyang tulong. Hindi siya nakakalimot na tumawag sa Diyos for deliverance kasabay ng mga pagpuri niya sa dakilang Diyos na kanyang tagapagligtas. Dito po mga minamahal na kapatid sa awit 25, humihingi po ng deliverance si David at hindi po siya nawawalan ng tiwala sa ating Diyos. Kaya kinakailangan mga minamahal na kapatid, gayon din po tayo kapag tayo po ay nasa mahirap na kalagayan o may pag-uusig, humingi po tayong deliverance sa ating Panginoon na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po yung may dumarating lang ng konting pagsubok sa atin ay tayo ay umaayaw na. Tayo po ay nagkakaroon na ng tampo sa ating Panginoon. Masdan ninyo ang haring si David, mga minamahal na kapatid. Tanging ang Panginoon lamang ang kanyang tinatawagan. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan sa kanyang mga kapighatian. Hindi siya nakakalimot na tumawag sa Diyos sa mga panahon na may kagipitan. Kaya minamahal na kapatid, ang Psalms 25 po ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo humingi ng patnubay sa ating Diyos nang may kagalakan anumang kahirapan ng ating kalagayan. Psalm 25 is a song of plea to God Almighty to show us mercy and compassion where we need it most. Ito po ay ang paghingi po ng awa sa ating Panginoong tagapagligtas na tayo po ay pakitaan ng kahabagan at ng compassion kung kailangan natin ito. Ito po ang itinuturo ng Psalms 25. Chapter 25 is a penitential psalms tungkol po sa pagsisisi and repentance. Awit ni David ng may pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Kaya minamahal na kapatid, kung tayo po ay humihingi ng tulong sa ating Panginoon, tandaan po natin mga minamahal na kapatid na pagsisisihan po natin ang ating mga nagagawang kasalanan. Ito po ang tinuturo ng awit 25. Dadako po tayo mga minamahal na kapatid sa awit 26. At ganito po ang sinasabi sa verse 1 to 3. O Diyos, iyong ipahayag na ako'y walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y umaasa. Ako'y iyong siyasatin, subukin mo ako, Yahweh. Hatulan mo ang layunit iniisip na sarili. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Ipinahayag ni Haring David ang kanyang pagiging masunurin, kung saan hindi siya gumagawa ng kasalanan, na ikapupuot ng Diyos. Umaasa siya na siya ay naging matuwid sa paningin ng Panginoon at makakaasa sa tulong ng Diyos. Tayo man ay makakaasa sa tulong ng Panginoon kung ating sisiyasatin na karapat-dapat ba tayo sa ating pagtawag sa ating Panginoon, mga minamahal na kapatid. Kung tayo po ay umaasa na tayo po ay matuwid, sisiyatin po natin ang ating mga buhay kung tayo po ay karapat-dapat na tumawag sa ating Panginoon. Sa verse 1 to 3 po, David wants to be justified by God. Hinihiling niya na ihayag siya, suriin siya, at ihayag siya sa kanyang mga kaaway. Ganito rin po tayo dapat mga minamahal na kapatid. Kung karapat-dapat ba tayo sa pagtawag sa ating Diyos, suriin natin ang ating pagtawag sa ating Panginoon. Tayo ba ay naging matuwid at tapat sa harapan ng ating Panginoon? Dahil mga minamahal na kapatid, minsan sa ating panalangin,
tayo po ay nagkakasala, kung hindi po tayo karapat-dapat. Tandaan po natin, minamahal na mga kapatid, na nais ng ating Diyos na tayo po ay matapat. Kaya si David po rito, humihingi po siya. Sabi niya po, subukin to be justified sa harap ng kanyang mga kaaway. Sapagkat nalalaman ni David na siya ay sumusunod at naging matuwid sa paningin ng ating Diyos. Tayo man, kung may pag-uusig sa atin na kinakailangan, mga minamahal na kapatid, na nasusuri natin ang ating pamumuhay, kung ang pag-uusig ba na ito ay consequences ng ating mga pagkakasala o ang ating hindi pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Sa ating katapatan ay tatamuhin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kung tayo po ay matapat, tayo po ay gagabayan at ipapagkaloob ng ating Panginoon ang kasagutan ng ating mga kahilingan. Sabi po sa Roma 8:38 hanggang 39, ganito po ang sinasabi. Roma 8:38 to 39, ganito po ang sinasabi. Sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni alinmang mga nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya minamahal na kapatid, kung tayo po ay iniibig ng ating Diyos sa ating pagiging matapat, matuwid at masunurin, ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal na kapatid, ay hindi hihiwalay sa atin. Sabi pa po sa unang Pedro, sa unang Pedro 5:6-7, ganito po ang sinasabi. Kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Dito po, minamahal na kapatid, hinihiling po at ninanais po ng ating Diyos na tayo po ay magpakumbaba at ilagak natin sa kanya ang lahat nating kabalisan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Kaya dito po sinasabi po, minamahal na kapatid, na hindi po natin pwedeng suluhin kung ano man ang mga pinagdadaanan natin. Ito po ay ating ipinagtatapat sa ating Panginoong Diyos. At siya po ang magbibigay ng katugunan sa mga kabalisang ito. Sabi pa po sa, dumako po muli tayo sa awit 4 verse 4 hanggang 5, at ganito po ang sinasabi. Sa sino mang taong hunghang, di ko nais makisama, at sa mga mapagpaimbabaw, di ko hangad na makiisa. Tunay akong nasusuklam sa masamang mga pangkat, makihalo sa kanila'y wala akong paghahangad. Ito po ang sinasabi ni David, mga minamahal na kapatid, sa kanyang pagtatapat, na kinasusuklaman niya ang mataong hangal. Kaya kinakailangan, mga minamahal na kapatid, bilang lingkod ng ating Diyos, tayo rin po ay makakatangiang ganito, na hindi po tayo nakikisama sa masama. At tayo po ay lumalayo sa mga masama at hindi nakikihalubilo sa masama. Ano po ba ang nais ng ating Panginoon sa atin, mga minamahal na kapatid? Tayo po ay bumalik sa awit 1, mga minamahal na kapatid, kung paano
ang siyang kinagigiliwan ng ating Panginoon. Sinasabi po sa awit 1 hanggang 6, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay gabi't araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa't dahoy laging namumunga sa kapanahunan. At anong gawi nakakatiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya ay natatangay at napapalpad kung hangi umiihip. Ang masamang tao'y parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkatipon sa mga matuwid. Sa taong matuwid at ang ilong ni Yahweh ay siyang mag-iingat. Itong si Yahweh siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Kaya dito po minamahal na mga kapatid, sinasabi po sa awit kung bakit hindi po tayo dapat makisama sa masama. Tayo man ay hindi dapat makitaan na kasama ng masama at nasusuklam sa masama bilang lingkod ng ating Diyos. Kapag tayo po ay lingkod ng ating Diyos, hindi po tayo nagkakaroon ng mga bagay na kasamaan sa atin sapagkat tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon. Sabi po sa Kawikaan, sabi po sa Kawikaan 4:13 hanggang 15 po mga minamahal na kapatid. Sabi po rito, hawakan mo mabuti ang turo, huwag mong bibitawan. Siya ay iyong ingatan sapagkat siya ay iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad sa daan ng taong masama. Iwasan mo iyon, huwag mong daanan, talikuran mo at iyong lampasan. Ito po ang tinuturo sa Kawikaan na tayo po ay hindi dapat nakikisama sa mga masama. At sabi pa po sa Roma 1:8, ganito po ang sinasabi. 1:18 po pala mga minamahal na kapatid. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao. Sa pamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So mga minamahal na kapatid, ang puot po ng ating Panginoon Diyos ay nasa masama po sapagkat pinipigil po nila ang katotohanan. Kaya kinakailangan mga minamahal na kapatid bilang lingkod ng ating Diyos, like I said earlier, na hindi po dapat tayo nakikita ang kasama ng masama. At bakit po? Sabi pa po sa Roma 6. Roma 6:11, ganito po ang sinasabi. Gayon din naman kayo'y itinuring ninyong kayo'y tunay na mapatay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya't huwag ninyong pag-ariin ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Kaya sinasabi po rito mga kapatid na tayo po'y patay na sa kasalanan sapagkat tayo po ay nabuhay na sa ating Panginoong Hesukristo. We are a new persons in Christ. Kaya kinakailangan po mga minamahal na kapatid, lahat ng mga kalikuan, lahat ng mga kasamaan, ito po ay wala na sa atin. Tayo po ay nakikisama sa lahat ng mga may mga tamang mga gawain na siya po naglalayo sa atin, sa ating Panginoon. Sabi pa po sa, adako po muli tayo sa awit
26 po, 26 verse 6 to 9. Ganito po ang sinasabi. Malinis ang aking kamay pagkat ako'y walang sala. Sa dambana mo, Yahweh, doon ako ay sumasamba. Doon ako ay umaawit ng awiting pasasalamat. Gawa mong kahanga-hanga ay doon ko binibigkas. Minamahal ko, O Yahweh, yaong templo mong tahanan, pagkat doon sa templo mo, luningning mo'y nananahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa sa mga mahilig sa pagpatay. Dito po mga minamahal na kapatid, ipinahayag po na ang Haring David po ay nakakatagpo ng kabanalan pag siya po ay nasa templo ng ating Panginoon. Tulad po natin mga minamahal na kapatid, pag tayo po ay nasa gawain at tayo po ay nasa bahay panambahan, di ba po, nararamdaman natin ang pagiging banal. Nakikita natin ang kapurihan ng Diyos sa atin sa pagsunod sa Kanya ninanais. Nakatagpo tayo ng kagalakan at kabanalan sa piling ng Diyos na naglalayo sa atin sa kasalanan. Ano po ba ang nais ng ating Panginoon? Ganito po ang sinasabi mga minamahal na kapatid sa Roma 12 hanggang 8. Ito po ang nais ng ating Diyos sa atin. Sabi po sa Roma 1:2, ganito po. Kaya mga kapatid, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatawirang paglilingkod. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, inaalay natin ang ating katawan bilang banal na handog sa ating Panginoong Diyos, sapagkat nais ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay nagiging banal. Tulad nga po ni Haring David, siya po ay nakakatagpo ng kabanalan kung siya po ay nasa templo ng ating Panginoong Diyos, sa piling ng ating Diyos. At sinasabi pa po sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Ito po ang nais ng ating Panginoon sa ating mga minamahal na kapatid, na huwag po nating tularan ang sanglibutan. Sa verse 10 po, ganito po ang sinasabi, ilayo mo sa kanilang mga gawain kasamaan, mga taong sa tuwinay naghihintay ng suhulan. Dito po minamahal na kapatid, ang paglayo pa rin po sa taong mga masasama. Ito po sa kapanahunan po natin ngayon, no? Sinasabi po mga taong tuwinay naghihintay ng suhulan, yung mga taong kurap. Ninais na ni David na ilayo. Ganyan din po tayo mga minamahal na kapatid, kinakailangan po tayo po ay lumalayo sa mga taong nasusulan o kaya yung mga kurap. Ayaw po ng ating Diyos na tayo po ay may kinalaman sa kanila, at hindi rin po tayo kinakailangan na maglagay o tinatawag natin sa panahon ngayon na under the table para madali po ang paglakad ng ating mga peres. Kinakailangan mga minamahal na kapatid na tayo po ay lumagay sa tamang proseso, hindi po tayo magiging kabahagi ng kakurapan ng iba o pagsusuhol ng iba. Sabi po sa Lucas mga minamahal na kapatid, Lucas 6:4, ganito po ang Lucas 6:45 po pala. Ganito po ang sinasabi. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ang kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So dito mga minamahal na kapatid, nahayag po kung ano po ang makikilala natin kung ang kaharap natin ay masama o mabuti. Hindi ko pa rin po mabasa ang mga
chat ninyo mga minamahal na kapatid. Kung hindi po, pagpapatuloy ko na lang po. Wala po akong nababasa dito. At muli mga minamahal na kapatid, magpapatuloy po ako. At basahin ko na lang po mamaya. Salamat na lang po sa mga karagdagan. Kung may karagdagan po kayo mga minamahal na kapatid, pakilagay na lang po. Kapag hindi ko po mabasa, yun ko po. Sa pagpapatuloy po mga minamahal na kapatid, dumako po tayo sa Roma. Sa Roma pa rin po. Roma 16:17, ganito po ang sinasabi. Ngayon, sinasama ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng bahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral sa inyong natutunan ay lumayo kayo sa kanila. Kaya nga po sinasabi po rito mga minamahal na kapatid, ang paglayo sa masama, dahil ito po ay nagiging daan ng pagkabahagi-bahagi natin, yung hindi po pagkakaisa. Dito po ay nagkakawatak-watak tayo kung tayo po ay sumasama sa masama. Kaya ayaw po ng ating Panginoon. Tulad nga po ni David, no? Hindi niya po ninanais na makisama sa masama. At ito po ay inihayag niya sa Diyos. At sinasabi niya na suriin siya. Nakikita ng Panginoon sapagkat nalalaman ni David na siya po ay nagiging matuwid. Sa verse 11 po ng verse 11, ganito po ang sabi, ngunit ako, ang pasiya ko ay matuwid. Ang gagawin, kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Dito po mga minamahal na kapatid, sinasabi ni David na siya ay nagpasya na matuwid ang kanyang gagawin. Kaya nais po ng ating Panginoon na tayo po ay tumulad kay David, na tayo po ay nagiging matuwid. Sa verse 12 po, ng awit pa rin, 26, ako'y iligtas sa panganib na ano paman, sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Dito po mga minamahal na kapatid, ang pagbibigay puri kahit nasa mahirap na kalagayan, itong si David. Siya po ay nagpupuri. Tulad po ng awit 25, ganoon din po ang awit 26 na may pagkasimilarity po sila mga minamahal na kapatid, na si Haring David kahit nasa masalimuot na kalagayan, siya po ay hindi nawawala ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay laging nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya bilang mga lingkod, mga minamahal na kapatid, kailangan po tayo po ay maging katulad nitong si Haring David. Ang awit 26 po ay nalalaman natin ang mabuti at masama na sa pagiging malapit sa Diyos, ang masama ay lalayo sa atin. Kaya sa paglilingkod po mga minamahal na kapatid, sa pagiging lingkod ng ating Panginoon, ang masama po ay hindi na po nakikita sa atin at ito po ay napapaglabanan natin at tayo po ay lumalayo sa masama. Ang Psalms 26 po is a lament psalms o panaghoy ni Haring David. Isinulat ito nang tumatakas si Haring David kay Haring Saul. Ito po, ang Psalms 26 po is a lament psalms, no, panahong si Haring David ay tumatakas nang siya po ay inuusig ni Haring Saul. Dito mo po mamahal na kapatid, no, mapapansin po natin tumatakas po si David. Hindi po natin pwedeng sabihin na si David ay naduwag. Kaya po siya ay tumatakas. Si David po ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. At si Haring Saul po ay mahal niya. Ito po ay kanyang kalahi, no, mga minamahal na kapatid. Kaya hindi po tumatakas ang ating haring si David. Siya po ay patuloy na humihingi ng patnubay sa ating Diyos. Hindi po nababatid po natin mga minamahal na kapatid ang katapangan ni Haring David pag sinabi ng Panginoon na lusubin mo sila, sige mo sila, at hindi po nagdadalawang isip ang Haring si David. Ngunit sa pagkakataon po na ito, si Haring David po ay nagpakumbaba at hinihintay niya mga minamahal na kapatid ang patnubay ng ating Panginoon. Kaya hindi po nanduwag si David dito, hindi po porkit na
siya ay tumatakas, tumatakbo siya, hindi po siya naduduwag dito. Hinihintay po niya, mga minamahal na kapatid, ang patnubay ng ating Diyos. Dadako po tayo, mga minamahal na kapatid, sa huling chapter po na nakaatang sa akin, sa awit 27. At ganito po ang sinasabi sa verse 1. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot akong kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Napakaganda po, mga minamahal na kapatid. Dito nakikita niyo po yung full trust ni David sa ating Panginoon, yung kanyang pananalig. No? Tanglaw ko si Yahweh, ang aking kaligtasan. Ano po yung tanglaw? Ito po yung ilaw, no, ng kaligtasan. Sa kanya'y walang takot ako kanino man. Kaya wala akong takot kanino man, kaya hindi po siya natatakot. Dito po, mga minamahal na kapatid, binabanggit natin kanina earlier in Psalms 26 kung naduduwag ba si David. Dito po, mga minamahal na kapatid, binabanggit po ni Haring David ang kanyang katapangan. Sabi ko po ito, sa kanya walang takot ako kanino man, sapagkat siya'y nananalig na kasama niya ang ating Panginoong Diyos. Wala po siyang agam-agam, sapagkat ang ating Diyos ang kanyang tanglaw. Sabi po sa Kronika 37, ganito po ang sinasabi. Ikalawang Kronika po, po. Kalawang Kronika po, Kabanata 32, versikulo 7-8, ganito po ang sinasabi. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kayong matakot o manglupaypay sa harapan ng hari ng Assyria at sa lahat ng mga hukbo na kasama niya, sapagkat sa panig natin mayroong lalong dakila kaysa kanya. Ang nasa kanya ay isang kamay na laman, ngunit kasama natin ang Panginoon nating Diyos na tutulong sa labanan sa ating mga pagkikipaglaban. Ang mga bayan ay magtitiwala mula sa mga salita ni Hezekias na hari ng Huda. Ganito po yung ang pakikibaka ng mga Israelita laban sa mga kanilang mga kaaway, na sila po ay sinabihan ng ating Panginoon na magpakatapang. Kung matatandaan niyo po si Joshua, mga minamahal na kapatid, siya din po ay inatasan ng ating Panginoon na magpakatapang. Ganito po ang sinasabi sa Joshua 1:9, ganito po ang sinasabi. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Tulad nga po ni Haring David, mga minamahal na kapatid, sinasabi niya po dito, mga minamahal na kapatid, tanglaw ko si Yahweh, ang aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang pag-agam. Nababatid po ni Haring David na kasama niya ang ating Panginoong Diyos. Ganyan din po tayo, mga minamahal na kapatid. Kung tayo po ay may pag-agam-agam, kung tayo po ay nasa panganib, alalahanin lang po natin ang pangako ng ating Diyos at tayo po ay nagkakaroon ng katapangan. Sabi nga po ng ating Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng ating Panginoon, na assurance po ng ating Panginoon na siya po ay kasama natin. At dito po binabanggit po ang tanglaw sa ibang ano po, mga minamahal na kapatid, binabanggit po ay ang liwanag. Ganito po, mga minamahal na kapatid, ang sinasabi tungkol po sa tanglaw. Basahin po natin sa unang Juan. Unang Juan
Excuse me po, mga minamahal na kapatid, hindi po pala. Unang Juan 1:5 po, ganito po ang sinasabi. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kaya dito mga minamahal na kapatid, nababatid ni Haring David, no, sa ating Panginoon ay wala pong kadiliman. Kaya kung tayo po ay sa ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, no, maaliwalas po ang ating mga pag-iisip kapag tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon. Kung dati po nung tayo po ay makasalanan, magulo po ang ating isipan pag tayo po ay nagkakaroon ng problema. Sa ngayon po mga minamahal na kapatid, iba na po kasi tayo po ay lingkod ng ating Diyos. Agaran po nagkakaroon ng kapayapaan o katugunan ng ating mga hinaing sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa po sa Matthew 5:14 hanggang 15, ganito po ang sinasabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sisindihan ang isang ilawan na ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga bagay. Sabi po rito sa Mateo, mga minamahal na kapatid, tayo po ay inahin tulad sa isang ilaw. Mga minamahal na kapatid, nga po, tayo po ay nagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa na nag-aagam-agam, isang halinturanan sa pagiging tunay na lingkod ng Diyos at ng pagiging isang Kristiyano. Kaya dito po mga minamahal na kapatid, tayo po ay nagiging isang halimbawa ng tunay na nananalig sa ating Panginoon. Tayo man ay nasa liwanag din. Sabi nga po na tayo po ay nasa liwanag na sapagkat tayo po ay lingkod ng ating Diyos. Sabi pa po sa Efeso, mga minamahal na kapatid, Efeso 5 8 hanggang 10, ganito po ang sinasabing, sapagkat kayo dating nasa kadiliman, subalit ang liwanag sa Panginoon, ngunit ay liwanag sa Panginoon. Lumalakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti at matuwid at katotohanan. Dito po mga napakaganda po ng binanggit dito mga minamahal na kapatid, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti at matuwid. Sabi pa po sa Efeso pa rin po, 13:14 hanggang 14, ganito po ang sinasabi, subalit ang lahat ng mga bagay na inilalantad sa pamagitan ng liwanag ay nakikita. Sa verse 14 po, sapagkat anumang bagay na nakikita sa liwanag, kanyang sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo'y magliwanag sa iyo. Dito po sinasabi mga minamahal na kapatid, no, yung natutulog, yung dating makasalanan, na tayo po ay bumangon sapagkat tayo po ay patay sa kasalanan at tayo po ay nagliliwanag na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't maging maingat kayo, sabi po sa verse 15, kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. At sabi po sa 16 na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masama. So makikita natin mga minamahal na kapatid, no, ang pagpapakabanal pala mga minamahal na kapatid ay walang pagpapaliban. Hindi po pala pwede na tayo po ay magpaliban o sabi na, oy, bukas na muli ako magpapakabanal. Ang pagpapakabanal pala mga minamahal na kapatid, ito po ay tuloy-tuloy, walang paghinga, sapagkat ang araw, mga minamahal na kapatid, ay masama. Kaya kinakailangan ang ating pagpapakabanal at ang ating pagtalima sa ating Diyos ay
tuloy-tuloy po. Lumako po tayo muli sa awit, Kabanata 27, verse 2 to 3. Ganito po ang sinasabing, kung ang aking buhay ay pagtangkaan niyong masama, sila'y mabubuhal. Sabi po rito mga minamahal na kapatid. Sa 3 po, kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Dito po mga minamahal na kapatid, no? Sinasabi po na ang tiwala po talaga ni David sa ating Panginoon ay hindi naglulumay. Lagi po naglalagablab ang paniniwala ni David sa ating Panginoong Diyos, sapagkat nalalaman niya po na ang ating Panginoong Diyos ang siyang Diyos na makapangyarihan na sa Kanya ay tumutulong. Sabi po sa Isaias, mga minamahal na kapatid, 41, Isaias 41, ganito po ang sabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo ikaw ay aking tutulungan. Ito po ang assurance ng ating Panginoon. Nanaki David po mga minamahal na kapatid na batid ni David na hindi siya pababayaan ng ating Diyos sapagkat noon pa man mga minamahal na kapatid, siya po ay iningatan ng ating Panginoon. Tayo man ay kailangang magtiwala rin sa Diyos mga minamahal na kapatid. Tulad nitong si Haring David, ganito po ang sinasabi sa Juan 1:16. Juan 16:33, ganito po ang sinasabi. Excuse me. Hindi lumalabas yung comments. 1:16:33, ganito po ang sinasabi. Ang mga bagay na ito sinasabi ko sa inyo, harap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ganito po ang sinasabi. Basahin ko lang po ang mga comments po mga minamahal. Sabi po ni Brother John, ang summary po ng 24 ay isang testimonial psalm na panahon ng ibalik ni Haring David ang Ark of Covenant. Papuri sa payapat sa piling ng ating Panginoon. Ang chapter 25 naman po ay tungkol sa pagsisisi at repentance. Ito po ang isang example ng penitential psalm, awit ni David sa mga pagsisisi sa mga kasalanan niyang nagawa. Ang chapter 26 naman po ay isinulat ni Haring David na tumatakas kay Haring Saulo sa isang uri ng lament psalm. Salamat po sa karagdagan, mahal na kapatid na June. Dumako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 4 pa rin po ng awit 27. Ganito po ang sinasabi. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hinihiling, ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan at yaong patnubay niya'y matamo. Ganito po ang sasabi sa verse 4. Ang pamamalagi ni Haring David sa tabernakulo, mga minamahal na kapatid, kung saan hinihiling niya upang ang kagandahan niya'y mamasdan at yung patnubay niya'y matamo. Tulad nga po ng ating pinag-aralan kanina, no, na napakahalaga po mga minamahal na kapatid kung tayo po ay nasa bahay panambahan. Dito po mga minamahal na kapatid, sa verse 4 po tinatalakay po rito ang tabernakulo na tinawag din itong tolda ng tipan. Ganito po ang sinasabi sa Exodus tungkol po sa tabernakulo. Exodus 25 po. Exodus 25, 8-9.
igawa nila ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo sa anyong huwaran ng tabernakulo at anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Ito po yung inatasan po ang mga Israelita na gumawa po ng tabernakulo na siya pong tatahanan ng ating Panginoon. Sa Apokalipsis 21 po, binabanggit po rito mga minamahal na kapatid na ang tabernakulo po ay nasa tao na. Ngayon po mga minamahal na kapatid, wala na po tayong tabernakulo sapagkat ang tabernakulo po ay nasa tao na. Ito po ang sinasabi mga minamahal na kapatid sa Apokalipsis 21:3. Ganito po ang sinasabi. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan na kasama nila at sila ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Dito po mga minamahal na kapatid, tinatalakay po ang tabernakulo na nasa tao. Dumago po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 5 and 6 ng awit pa rin po 27. Ganito po ang sinasabi, 5 and 6. Ingatan ako kapag may bagabag sa banal na templo, iingatang ligtas, itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway, sa templo ng galak, ako nasisigaw. Magpupuri akong may handog ng taglay, kayawi sa samba at aking aawitan. Dito po sinasabi po ang tungkol po sa tabernakulo pa rin mga minamahal na kapatid. Tulad nga po ng sinasabi ko kanina, ang tabernakulo po mga minamahal na kapatid, wala na po tayong tabernakulo, meron po tayo ang bahay panambahan. Kapag ang tabernakulo po mga minamahal na kapatid ay nasa tao na, ang tabernakulo nasa tao ay si Kristo. Ang mga nilalaman nito ay simbolo ni Kristo. Siya ang tabernakulong nakatira sa tao. Ganito po ang sinasabi sa unang Juan. Unang Juan 4:10 po, ganito po sabi. po, ganito po ang sasabi. Narito ang pag-ibig na hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na patubos sa ating mga kasalanan. Kaya ang tabernakulo po ay ang ating Panginoong Jesucristo na tumubos po sa ating mga pagkakasala. Ang kanyang katawan po ay banal na tinapay at ang kanyang katawan po ay tabing. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 16:10. Ito po ang sinasabi. Excuse me po. Gis po pala. Gis 20. Ganito po ang sinasabi. Nasa kanyang binuksan para sa atin ang isang bagong buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid ay ang kanyang laman. Di na sinasabi po rito mga minamahal na kapatid, ang tabernakulo po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang dugo ay naglinis na dumadalisay sa atin. Ganito po ang sinasabi sa unang Juan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus ang kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya po ang lahat po ng nasa tabernakulo ay sumasagisag po sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ngayon po ang tabernakulo po ay nasa tao. Dumako po tayo mga kapatid sa verse
7 to 9. Ganito po ang sinasabi. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkubli, kita'y hahanapin. Tinuturuan tayo ng Diyos na tumingin sa liwanag ng kanyang mga salita kung may pagsubok at kapighatian. Dito po ang panalangin po ng ating David na nadinggin tayo ng ating Diyos. Assurance na hindi niya tayo pababayaan. The Lord teach His people to look at crisis situations in the light of His Word. Kaya tulad nga po ng pandemya, no, tayo po mga mahal na kapatid ay nag-aalala, ngunit alalahanin natin na tayo ay may Diyos at tayo ay may aasahan na tulong sa ating Diyos. Christ is telling us that He is suitable for our needs and blessedness in any situation. Sabi po sa Hebreo 13:5, umiwas kayo sa pag-ibig sa sarpi at kayo masiyahan kung anong mayroon kayo, sapagkat sinasabi niya, anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya sinasabi po dito mga minamahal na kapatid, no? Christ is telling us that He is suitable for our needs and blessedness in any situation. Sapat na sa atin ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng kaligtasan. Sa verse 10 po, 13 to 13, ito po ang sinasabi, huwag kang magalit, huwag mong itakwil, akong katulong mo ay iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon pa akong aasahan. Sa dapat kong gawin, ako'y turuan. Sa ligtas na landas ay doon samahan. Pagkat naglipa na ang aking kaaway, huwag akong pabayaan sa mga kalaban na kung lumulusob ang dalang sandatay, may mga pagbabantat kasinungalingan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala at tayo umasa sa kanyang kalinga. Dito po mga minamahal na kapatid, hinihiling ni Haring David na huwag magtago sa kanya ang ating Panginoong Diyos at dinggin ang kanyang mga pagsamo. Nagpatuloy siya sa pagpapaalala na noong pa man ay napakabuti ng Diyos sa kanya. Lagi siyang tinutulungan at sa pagkakataong iyon ay huwag siyang pabayaan. Sa atin po mga minamahal na kapatid, ilang beses na po ba natin napatunayan na kay buti ng ating Diyos sa atin, na hindi po tayo pinababayaan. Minsan po mga minamahal na kapatid, no, katulad ni Haring David, no, minsan dumarating po sa tagpo ang ating buhay, no, na tila napakalayo ng ating Panginoon. Tila hindi po tayo dinidinig ng ating Panginoon. Pero mga minamahal na kapatid, napapatunayan natin na hindi po lumalayo ang Diyos sa atin. Tayo po ay lumalayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya hindi po dapat tayo maglipaypay kung tayo po ay may mga pagsubok at isipin natin na tayo po ay pinabayaan na o kinalimutan na ng ating Diyos. Hiniling din niya na turuan siya sa kanyang landasin dahil sa kanyang mga kaaway. Ganito po dapat natin gawin, no? Hihilingin natin sa Diyos na tayo po ay tulungan, patnubayan tayo sa ating mga landasin kung may dumarating po na pagsubok at hindi po natin iisipin na lumalayo ang Diyos sa atin at tila tayo ay hindi na dinidinig. At ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala niya sa Diyos. Lahat po ng dinadalas ni David ay ipinagkatiwala niya sa ating Diyos. Dumako tayo sa verse 14. Ang Panginoon Diyos ay magtiwala, ang ating patatagin ang paniniwala, tayo umasa sa kanyang kalinga. Sa ibang salin po, binabanggit po ang paghihintay. Sa ibang salin po, basahin ko lang po sa ibang salin ng Biblia.
dito po, iba po ang binanggit. Sa 27 po, ang verse 14 po ay ganito po ang sinasabi. Ibang salin po sa mabuting balita. Maghintay ka sa Panginoon, magpalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Dito po sa ating pong pinagbubulay-bulayan, ang verse 14 po ay ganito po ang sinasabi. Panginoon Diyos, tayo ay magtiwala, ating patatagin ang paniniwala at tayo umasa sa kanyang kalinga. Dito po tinuturo po ni Haring David na tayo po ay umasa sa ating Panginoon. Dito po bibigyan ko po ng itong ibang salin sa magandang balita po, yung maghintay sa Panginoon, magpakalakas at magpakatapang. Tayo man po ay may kinasasabikan na hinihintay. Di ba po mga minamahal na kapatid, hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Dito po ay nakakaasa tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay makakasama ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Babasahin ko lang po ang tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon sa sinasabi sa Apokalipsis, mga minamahal na kapatid, sa 22:7, 20 at saka 21. Ganito po ang sinasabi. Sa 22:7 ng Apokalipsis, ganito po ang sinasabi. Ako'y malapit nang dumating, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Sinasabi po rito mga minamahal na kapatid na malapit nang dumating ang ating Panginoong Kristo. So mga minamahal na kapatid, hindi po tatagal ang pagpapagal, ang ating pagtitiis sa paghihintay ng ating Panginoon na siya ay malapit na nating makapiling sapagkat sinabi niya na malapit na po siyang bumalik sa atin. At sinasabi pa po sa 22 pa rin po, 20, ganito po ang sinasabi. Ang mga nagpatotoo sa mga bagay na ito ay sinasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Sa 21 po, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapa sa banal. Amen. Ganito po ang sinasabi. Ito po ang kauli-hulihang teksto ng banal na kasulatan sa bagong tipan, mga minamahal na kapatid. Dito po ay tinatalakay ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na sinasabi po ni Haring David na sa Panginoong Diyos tayo ay magtiwala at ating patatagin ang paniniwala at ay umasa sa kanyang kalinga. At dito nga po mga minamahal na kapatid, sinabi ng ating Panginoon na siya po ay malapit nang bumalik. Kaya mga minamahal na kapatid, kung tayo man ay dumaranas ng mga pasakit sa buhay, ng mga karamdaman, mga minamahal na kapatid, ng mga pagsubok, tandaan po natin mga minamahal na kapatid, na nanalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay makakapiling na ng ating Diyos. Psalm 27 is a cry for help, ultimately a declaration of belief in the greatness of God and trust in the protections of God provides. Chapter 27 is a testimonial psalms kung saan nakasurvive si Haring David sa mga takot ng lahat niyang pinagdadaanan katulad ng paghabol ni Haring Saul at Absalom, ang pag-atake ng tabernakulo at ang pang-shutdown nito, ang pagliban ni Haring David sa kanyang mga magulang, ang may kabagabagaban, paninirang salita ng mga karatigbayan at halo-halong experience ni Haring David sa kanyang mga napagtagumpayan sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Ito po mga minamahal na kapatid ay isang testimonial psalm kung saan po napagtagumpayan ni Haring David ang lahat ng mga paghihirap sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mentor sa kanyang karagdagan at tubayan po siya ng Diyos. At ito po mga minamahal na kapatid ang nakaatang po sa akin. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sa inyong pagsama sa akin. At muli po sa Diyos po ang kapurihan. Isang mapagpalang
gabi po sa lahat. God bless us all. Muli, mga minamahal na kapatid, inihiling ko na samahan ninyo ako sa isang pangwakas na o pagtatapos na panalangin. Ama naming banal, dakila naming Diyos, sa awit ng inyong lingkod na si David, Ama, nabuksan ang aming mga puso't isipan na ikaw ay Diyos na tunay na mapagmahal at mapagkalinga, Panginoon. Sa aming napag-aralan, O Diyos, nababatid namin na hindi ka nagkukulang sa iyong mga lingkod, Panginoon, na kami po ay sinasamahan ninyo sa lahat ng mga kagipitan, Panginoon. Humingi kami, Ama, ng kapatawaran, Panginoon, kung minsan sa aming buhay kami po ay nagkakaroon ng agam-agam. Turuan mo kami, Ama, na ilatag ng buo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Dagdagan pa po ninyo ito, Ama, ng aming mapagtagumpayan, O Diyos, ang lahat ng mga pagsubok na nandito sa sanlibutan sa tulong mo, O Diyos, sapagkat ikaw lamang aming Diyos na pinagmumulan ng tulong sa amin. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang daan ng aming tagumpay, ang pagiging matuwid, matapat, at patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay siyang naglalapit sa amin sa pag-ibig mo at sa kaligtasan na binibigay mo sa amin. Muli, Ama, bilangin mo kaming matuwid, O Diyos, hindi po sa aming mga gawa, kundi sa mayaman mong habag. Patuloy, Ama, na sinasamo ko, Panginoon, na kami po ay bigyan niyo ng kalakasan, kagalingan, Ama, sa aming mga karamdaman. Tanggalin po ninyo, Ama, anumang agam-agam na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Pakalinisin po, Diyos, ang aming mga puso't isipan at kami patnubayan mo sa aming buhay na kami po ay mabuhay, O Diyos, ng may kalinisan at nagbibigay kaluguran sa iyong paningin. Dalhin mo kami, Ama, sa landas ng iyong kabanalan, Panginoon, na kami po ay lumakad na nagpapatuloy sa buhay, Panginoon, na patuloy na sumasampalataya at, Panginoon, na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Muli, Ama, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa. At ito po, Diyos, ang patuloy naming salmo't dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli, sa Diyos po ang mataas na kapurihan at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat.